So, ayan. Move on naman tayo sa next topic. So, diniscuss natin yung interquartile range tsaka si range. Ngayon, dito naman tayo sa pangatlo natin, which is si mean absolute deviation. So, paano nga ba isosolve si mean absolute deviation? So, sinasabi lang dito, it is the average of the absolute deviations from the mean. So, ano ibig sabihin nun? So, basically, it is yung mga number natin. So, isa-isa to. So, yung number ng yung specific number sa data minus the mean, tapos i-add natin sila lahat divided by the amount of data. So, alam ko medyo confusing siya. Kaya, tignan natin yung paggana niya. Okay? So, ang kailangan yung i-compute bago ang lahat is to find the mean. Okay? So, paano nga ba ulit hanapin yung mean? So, kunyari dito sa dataset na to, ang gagawin nyo para hanapin si mean is ipag-add nyo to lahat. So, 20 plus 30 plus 25 plus 23 plus 22 plus 32 plus 36. Yan. So, pag-add nyo sila. Divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the quantity of data. So, try nga natin 20 plus 30 plus 25 plus 23 plus 22 plus 32 plus 36. Yan. Tapos, i-divide natin sila by 7. Kasi ganun sila karami. Diba? Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 yung bilang nila. And makakakuha ka ng 26.857 chu. And make sure to round it off lang to 2 decimal places. So, yun nga. Nakalagay dito na si na yung mean natin is 26.86. Okay? So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. So, basically, sulat ko lang ulit. 20 plus 30 plus, 30 plus 25 plus 23 plus 22 plus 32 plus 36. Yan. Divided by 7. So, ang kalalabasan yan is ulitin lang natin. 20 plus 30 plus 25 plus 23 plus 22 plus 32 plus 36. It's equals to 188 divided by 7. So, yung n natin is equals to 7. So, nakalimutan ko lang isulat. So, 188 divided by 7. It is equals to, so, sulat natin ito. So, 26.85714,286. And ira-round off lang natin siya into 2 decimal places. So, magiging ano lang siya, 26.86. Okay? So, yun yung mean natin. Okay? Very good. Now, anong gagawin natin ngayon na meron na tayong mean? So, burahin ko muna tong ating computation. Tilipat natin si mean dyan kasi importante yan. Ngayon, ano naman gagawin natin ngayong meron na tayong mean? So, ang gagawin mo ngayon is ima-minus mo yung mean. So, ima-minus mo yung mean. Balik muna tayo dito. Ima-minus mo yung mean sa kada isa nito. So, yung mean minus 20, yung mean minus 30, yung mean minus 25, and yung mean minus 27, and vice versa. Okay? Balik tayo dito. So, ang una mong gagawin is isusulat mo yung mga value. Yung value, isusulat mo sila as x. Okay? So, i-write down lang natin sila in a column form. So, 20, 30, 25, 23, 22, 32, and 36. Yan. Ngayon, ima-minus natin sila. And, dito nga pala sa pag-minus ng nakalagay itong dalawang line na to. So, ano ibig sabihin ng line na to? Ang ibig sabihin lang yan, no matter ano yung kalalabasan, magiging positive number lang yan.
Kasi tignan mo. So, x. So, 20 minus the mean, which is 26.86, diba? So, try mo sa calculator mo. 20 minus 28.86. Diba, magiging negative. Anong lumabas sa inyo? Ay ba 28? 26 lang. Ano ba yan? So, 26.86. Ano lumabas? Diba negative? Ang lumabas is negative 6.86. Pero since meron tayo ditong mga 2 lines in both sides, ibig sabihin, i-ignore natin yung sign na yan. And ang kalalabasan niya is 6.86. Okay? So, buburahin lang natin yan and isusulat natin si 6.86. Okay, so always ignore the final. Okay, basta kapag may dalawang line, ang ibig sabihin nun, i-ignore mo yung final. Kung negative man yan, always positive, okay? So, try natin sa lahat. So, 30 minus, wait lang, try ko nga dito mag-calculator sa iPad para nakikita nyo na yung calculation. So, ayan. So, para naman nakikita nyo yung calculations ko. So, sunod, dito naman tayo sa 30. So, 30 minus 26.86 is equals to 3.14. So, hindi naman na siya negative. So, hindi na natin siya kailangang i-ignore yung ano niya, yung sign. So, next naman, dito naman tayo sa 25. So, 25 minus 26.86 is equals to negative 1.86. So, ito yung sinasabi ko. So, i-ignore mo lang yung negative sign and you're just gonna write down 1.86, okay? Yan. So, tuloy-tuloy lang yan hanggang sa lahat. So, next is 23. So, 23 minus 26.86 is equals to negative 3.86. So, i-ignore mo lang si negative and you're just gonna write down 3.86. Next, si 22 naman. Pair natin. 22. I hope you guys are following me. 22 minus 26.86. So, 4.86 yung lumabas. Ignore lang natin sa negative sign. We're just gonna write down 4.86. So, next naman tayo sa 32. 32 minus 26.86. 5.16. 5.14 I mean. 5.14. Next naman si 36. 36 minus 26.86 is equals to 9.14. So, yan lang yan. So, next, kapag nakuha na natin sila lahat, ang gagawin naman natin ngayon is ito-total natin to. Ito-total natin lahat yan, okay? So, ang tawag dyan ay pag-sum. Yan. So, 'di ba sa formula natin kanina nakalagay dito, yan o, isa-sum mo lahat yan. So, kapag sum, ibig sabihin ni pagdadagdag mo lahat yan. So, it will turn out to be x minus mean is equals to, yun yung sum nila. So, ipag-add lang natin to. So, 6.86 plus 3.14 plus 1.86 plus 3.86 plus 4.86 plus 5.14 plus 9.14. Yan. And the total is 34.86. So, sulat lang natin 34.86. So, yun na yung hard part done. Ngayon, ang kailangan na lang natin gawin is isulat sa formula. So, di ba kanina yung formula is MAT is equals to the sum ng mga yan, yung mga minus natin kanina divided by the n. So, yung n natin kanina, so, bilangin lang natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 siya. So, n is equals to 7. So, na-compute na natin sila dalawa. So, ito na yung nasa taas and ito na yung nasa baba. So, isa-substitute na lang natin sila. So, MAD
is equals to 34.86 divided by 7. And yan, i-calculate nyo anong magiging sagot. So, 34.86 divided by 7 is equals to 4.98. So, our mean absolute deviation is equals to 4.98. Okay? So, ganun lang si mean absolute deviation. So, kung hindi nyo naintindihan, mag-roll back lang kayo, okay? Walang problema dun.